Alam mo bang hindi lahat ng gulay ay healthy para sa'yo? Dahil yung iba dyan, pwede mag-cause ng bato sa bato. Ito pong mga okra at kangkong ay parehas mayaman sa fiber. Maganda po yan sa digestion. Also mayaman dito sa vitamin C para matibay ang resistensya ng katawan mo. Kaso lang, parehas din itong mayaman sa tinatawag na oxalate. Ang oxalate's major component po yan ng tinatawag na bato sa bato. Pwede po yan maipon sa kidneys. At pag naipon yan, pwede yan maging literal na bato. Pwede ka makaramdam ng pananakit, ng tagiliran, hirap sa pag-ihi, o kaya naman yung iba, nagkakaroon ng pagdurugo sa ihi nila. Nasanay na tayo na pag kumakain tayo ng gulay, ay healthy tayo. Pero, hindi po kasi ito pwede sa lahat ng uri ng tao. Lalo na sa mga stone former. Dahil kung stone former ka, tapos sangkaterbang kangkong at okra, lalo na yung spinach, ang kinakain mo sa isang araw, at nagkataong sobrang hina mo uminom ng tubig, asahan mong after several months, pwedeng sumakit ang tagiliran mo. Kung paborito mo talaga kumain ng mga to, very good. Pero kung stone former ka, mas maganda kung papakuluan mo lang muna. Kasi pag pinapakuluan yung mga to, nababawasan po yung oxalates. Pero, wag mong inumin yung sabaw. Also, bawasan mo yung pagkain ng asin. Wag yung niluto mo na nga to, tinimpla mo na ng asin, tapos nung kumakain ka na, meron ka pang sausawan na patis. And syempre, para makaiwas sa kidney stones, dapat talaga marami tayong uminom ng tubig. At least 2 liters of water every day. Bate mo nga naman. Oh, sa bagay na ito, hindi ko siya ide-debunk ha, sapagkat nakakatuwa yung vlog niya na ipinaliwanag niya about oxalates. Oh, ito yung hindi napapagtuunan ng pansin at sarado ang kaisipan ng napakarami nating mga kababayan patungkol sa pagkain talaga ng gulay. Kaya biglang magugulat ka na lang na paano kang nagkaroon ng kidney stone, paano nagkaroon ka ng health issues, lagi ka naman nakagulay. Ito ang pinakamatindi. Kaya sa loob ng community na meron po ako at itinuturo ko sa lahat ng followers ko, kung gusto mo talaga na mas mabilis talaga na gumaling, is go to strict carnivore. Mag-strict po talaga kayo, sapagkat pinag-uusapan pa lang dito ay oxalates, may mga proseso pa, kailangan mong pakuluan, ang dami mga proseso, but still oxalates is oxalates. Kaya ang hindi natin alam, there's a different level of anti-nutrients na lason na posibleng pumasok sa ating katawan. Merong agad-agaran kang mamatay, meron namang slowly kang lalasunin, meron namang medicinal, iba-ibang level. But it doesn't mean na kahit pa yun ay medicinal, ay masasabi natin na beneficial siya in long term. Kumbaga, malalaman mo ba siyang beneficial makalipas ang 5, 10, 15, 20 taon? Makikita mo na marami din namang mga tao na talagang ang dami ng mga food supplement, lagi na nakagulay isda, lahat na lang ata ng genus na prutas at gulay ay nagawa na, pero namatay pa rin sa napakalalang sakit gaya ng cancer. Kaya kung ako po ang pakinggan po ninyo, malinaw na ang binlag ni Doc, di ba? Oxalates pa lang yan. Paano pa yung mga nakasanayan natin kaining prutas, gulay in a daily basis, then mapapatanong ka sa Diyos, Lord, ba't ako nagkasakit? Active na nga ako, healthy living na nga ako, may mga kilala nga ako triathlete na, duathlon, yung iba laman pa ng gym, biglang inatake sa puso, biglang matindi ang fatty liver, nagkaroon ng liver cirrhosis, nag-start lang siya sa non-alcoholic fatty liver, then nagulat na lang siya, pinabayaan niya, naging liver cirrhosis na. Napakadami po mga posibleng maging health issues kapag hindi tayo aware sa ganitong klase ng kaalaman na yung mismong kinakain pala natin for the longest time ay utay-utay na sumisira ng sistema ng ating kalusugan. Think about it. God bless everyone.